ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Yes, mga igala, may ngadlo ka na itong tanan og welcome diri sa itong panaguban sa itong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Kauban ninyo Armando Feniquito, mga igala. Yes, mga igala, no? Kamusta mong tanan diha sa itong palibot, no? Anyways, mga katambayan, kamusta gani sila? No? Anyways, mga katambayan, no? Niyata karon, no? Tambay na punta sa tuang mga hisgutanan, no? Dinhi sa tuang palibot. Panasa kung ano itong istoryahan, no? Istorya lang good, no? Nga mga kaning mga butang-butang dinhi, no? Sa tuang palibot. Anyways, mga igala, no? So daghang mga kuan karon, no? Karong umaabot na Pasko, mga igala, kuan pud, no? Na timing pud na kaning flu season na, no? So ang kuan karon, mga igala, is daghang nagakuan ba, no? Nga mabel kanang mga advertisement sa mga FM karon, mga igala, no? Nga mga food supplement daw kuno na kinahanglan kay tungod kuan daw na makaayo, makapaboost sa immune system, no? Pero nag-warning karon na to mga eksperto, mga igala, no? Especially sa tuang mga kuan, no? Kana pong pampapan pud daw kanang mga pampaputi nga mga food supplement, no? Nga makapakusog daw kuno sa kining kuan, no? Sa magpapakusog sa mga sa immune system, no? Aside sa makakuha kag fair skin, no? Makapakusog po daw, no? Sumtutuban mo ana handod karon kuan paghihapon mo. Tuog gihapon mo ana. 2025 na tuog gihapon mo ana. Charing. Pero bitaw, mga igala, ambot mo kay daghang mga terms na ginagamit good kuno kay daw kuno L-glutathione with vitamin C, with vitamin D, diba? Murag makuan ka ba, no, nga mamaingganyo gid ka ba, tapos syempre mga Pinoy, mga igala, tapulan kay matog doktor o di ganahan matog doktor gid, mga igala gid, no? So mao to ang kuan nila, no? Mao to ang ginakuan nila karon, no, mga katambayan, no, nga gina-advocate sa to mga doctors diya sa Southern Philippines Medical Center, no, nga iwasan ninyo ang pag-inom ng food supplement. And kung mag-food supplement pa, for example, kaning vitamin C, dapat imuhang tan-awon kung unsa imuhang kaya nga kanang daily dosage allowance, no? Kay kung tayo imuhang kaya di ay, no, kay
kuan lang nara sa mga 50 grams tapos inom kag 250 milligrams di na poison ang imong lawas, imong kidney mo mag-suffer ana. So mo na mga higala no, ang panawagan karon sa tuwang Southern Philippines Medical Center no. So moadto ka dapat og doktor bago ka mag-take og mga ingon ana no. Tandaan ang mga food supplement mga higala dahil nakapunta no approved therapeutic claim. So pasabot ana ang produktong ito ay hindi gamot at hindi gamot sa anumang uri ng sakit, di ba? So anyways, may gana ato paminaw no ang atong mga kuno especially ang head sa ang SPMC Kidney and Transplant Institute mga igala no. Una na dira si kuno Dr. mga igala doktora Maria Teresa Badang, head sa Southern Philippines Medical Center Kidney and Transplant Institute o si Dr. Porferio ang resident urologist sa si Dr. Porferio resident urologist sa Southern Philippines Medical Center. Paminawon nato nila ang mga pahayag. Sira ka ng kidney sa inyong napunta sa inyong institute? Marami na mga kon. So that's why we are really thankful sa mga PDS. So meaning sila yung Philippine Dermatologic Society. Marami kasing derma na hindi member ng PDS. Derma daw sila, pero the real dermatologists are the members of the Philippine Dermatologic Society. And so, we see patients, na common na mga patients na after taking so many supplements, masira ng kidney, maputi sila, pero nadami ng kidney. So, yun yung aming binabantayan. And, yung basahin lang, inire-recommend namin uli na i-promote ninyo, especially for our friends sa media, ano ang meaning ng no approved therapeutic claim. Kasi lahat ng gamot dapat is may therapeutic claim. May milligrams. So pag may nakasulat na no approved therapeutic claim because it is required by FDA na nakasulat doon, then hindi po ito gamot at hindi dapat gawing gamot sa anumang uri ng sakit. So say paspasan naman gud sa ato ang advertisement, pero dili ni siya tambal. So ngano kang mo inom? So mo na siya ang reason nga hindi mo alam ilang milligram. Kasi naala sila studies na ginahimo kung ang 500 milligram na paracetamol, ang overdosage niya is mag-abot ng 1 gram, it is now toxic to your liver. For example, ang imong vitamin C, ang recommended daily allowance is only 100 to 200 milligram. Kung mainom kag vitamin C nga 500 or 1 gram kag isipon ka, madaot imong kidney or mag-develop ng kidney stone. So, ma-refer ka na mo sa urology. So, Dr. Serrano, do you have something to add? Yes, sir, i-reinforce ko lang yung sabi ni Dr. Batang na yung importance ng media partners natin to implement or pagpasabot sa mga pasyente or sa mga katauhan kung unsa ka importante ng award na no approved therapeutic claims, since you are the mas dikit sa inyo, mas malapit kayo in terms of communication sa mga patients, katauhan, na mapasabot na ang say true meaning yun ana. So we stand the same. Some patients na madto, nag-take sila ani, napadaghan, pero wala sila kabalong ano, nag-take sila or nag-take lang sila kay mga nakita nila sa TV or nadunong nila sa radyo, pero hindi, wala sila. So, hopefully masabdan kini sa mga patients namo and para dili na late, no? Sometimes we have patients na dagko na kay bato, madaot na, late na sila madto nya to the point na need na nila mag-dialysis kay dili na guba na ang kidneys nila. So that's it. To Doc Badang. Good morning po, Doc. Doc, do we have the latest data? Sino yung mga nag-kidney? For their safety, dapat alamin nila at tanawin nila ang recommended daily allowance sa isa ka vitamins. For example, ang vitamin C,
according sa atong toxicologist, the recommended daily allowance is 100 to 200 milligram. Now, if you're taking 500 milligram, medyo taas na siya. So, you have to drink more water for that to dilute it. Now, if you're taking vitamin C para pang-treat sa ubo-gisipon ka na 1,000 to 2,000 milligrams per day, that is not good for your kidneys because the kidneys will absorb it, and before you know it, hindi yan aagad tataas ang kreya mo. What will happen is it destroys your tubules, ang regulation sa imong sodium, potassium, calcium, magnesium. So, ibig sabihin nun, before tataas ang creatinine mo, mag-lose ka muna ng more water and more sodium, potassium. So, ang ilahang symptom is mababa ang sodium and potassium nila or magnesium and calcium. So, they have to check. So, that has to be like, yung mga napapansin namin, the more that you have your medications na mga polypharmacy na hindi regulated, then you will have more hyponatremia and hypokalemia. So, that's why you check as a whole ang imuhang system, hindi lang isa ang Kaya usually ka concerned dog dito sa mga medyo wala kayo kakaya magpa-check up, magpa-konsulta tungkol sa kapobrehon. So saan dapat nilang buhaton na ba mga areas sa SPNC? For that, hindi na kasi dapat rason nimo nga wala na ipakonsulta dahil sa kapobrehon. That should not be because naaman tayo mga konsulta and YACA program, each is a protected one. SPMC, we don't get money. And so sa SPMC magpakonsulta ka. Walay bayad magpakonsulta sa SPMC. And so you just have to wait, but it is free. So hindi siya, and our district hospital, darami na tayong super district hospitals na, and ato ang mga health centers. We are equipping our health centers na naa sila'y mag-check up. So what you need is only get your urinalysis or even get your creatinine. Urinalysis is just 100 pesos. That is equivalent to one burger. So that is also load lang. And sa imuha nga creatinine, 200 pesos for your creatinine. But that is free in SPMC. So, hindi reason na wala kay kwarta, wala kay kapobrehon. Kailangan lang madasig ka na masigasig kang pupunta sa check up for your own benefit because it will be the burden na naman ng society kung magkasakit ka. Remember, kung mag-dialysis ka dahil di ka kang magpa-check up, it is 1 million per patient per year if they are on dialysis. And that is given free by PhilHealth. And that is unfair for you as a taxpayer. Na magbayad ka o imuhang tax ay para sa isa ka pasyenteng nagpabaya ay wala siya nagpa-check up. So, dapat magpa-check and hindi sa mga doktor, hindi dahil sa silingan o hindi susundin yung mga gipa-check up sa silingan kung sa iyang tambal. Dili sundugon. Each and every person is different. So, mga higala, no? Ang pahayag, no, sa itong mga doktor sa Southern Philippines Medical Center, no? Kabahin. Aning mga pag-inom ng herbal o even vitamins, no? Food supplements, food supplement mga higala, no? So, know your kaning daily dosage mga higala kada adlaw, no? Okay. Mo din na isa sa mga confident nga magka-problema ta sa kidney mga higala, no, mga tao. Mo na mga higala, no? Ayaw mo tuuan ng mga naayong mga higala. Later on, no, kada mga testimonials mga higala. But testimonials man is how they feel. Ang tawag is murag gusto sila maka-create og kaning placebo effect, no? Placebo effect mga higala, mo na siya tong kan bang murag ka nang naayo siya. Atong i-google ng placebo effect. No? Placebo effect. Placebo effect mga higala, mo na siya ang murag mo na siya ang meaning, ang kaniya is a fascinating phenomenon that occurs when a sham medical intervention causes improvement in patients no condition because of the factors associated with patients' perceptions of the intervention. Mara po ng politika. No, ay maayo man siya diri sa mo, dapat maayo pa siya. Examples kayong apil na sugar pills, saline injections, so therapeutic rituals kanang mga no. So placebo effect na siya mga higala. So gusto nila mga mo na testimonials, it's because gusto nila maka-create og placebo effect. No? Which is, hindi siya mga higala, no? Hindi siya maayo.
Mo na ang ginakuan sa tuang kuan karon ng mga doktor no. Well, sa tuwa po karon mga higala no kay sa estado sa tuang healthcare karon mga higala sa tuang health insurance karon na na programa daghan yun ang dili mo salig no kay ako pa magbayad mao na karon no. So well, ato dapat ng panumuna kami dire sa amuang stasyon. We are really advocating may kala pa naman po inom pulog herbal dire sa mga agad may kala o mga food supplement. Ako di ko nag-inom kayo food supplement mga igala. Okay, akong concern is na ako fatty liver and then it might worsen no sa akong fatty liver. Kaya ang kuan ba mag-ipon-ipon ng mga kuan na kanil ko taba mga igala nga mantika maninga daga na kay ko pero gamay na akong kuan kasi sige na mo tennis charing may gala ay so mo to may gala no balik kita man lang sa mga importante pa hinumdum ni ato si Dianan. Yes mga igala balik kita diri sa itong palagupan sa itong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas kauban niyo Armando Feniquito mga igala no. So anyways mga igala no karon no wala kay ambot ha wala na ko kakuan og kaning reklamo karon sa kaning problema kay way tubig. Siguro except lang sa kanang mga nagkuan din no sa kanang mga unsa ni sa to ang BP Waterworks. Ambot kung ano mabanggit magina ko ba sa inefficient na mga kuan BP Waterworks mangyud well kapila na ko nag-post last year no sa katuig itong mga post nako against BP Waterworks no pero bitaw mga igalay dinita sa to isgutanan no with regards sa BP Waterworks mga igala no dili joke lang no dinita kay tong kano sa gayto niadto mi dito sa kuno nag-tour mi dito sa katong karaan nga facility sa Davao City Water District sa Balagos watershed sa water kuan mga igala water sa to water kuan nila mga igala basa mark kanang kuan facility sa kuan no so karaan na kay to kay kuan pa daw to katong ilang facilities nawasa po na dugang no. Anyways mga igala no karon mga igala ato ang Davao City Water District no is very kuan no kaning upbeat sa ilahang kuan mga igala no sa ilang integrated management watershed management mga igala no kay syempre ang development diri sa Davao paspas na hinahinay na pud no and mo na daghan na nagatukod og subdivision pasaka na no na sila dito sa may kuan sa may 3rd district daghan na kayo dito no so kailangan jud no nga mas ma-maintain nila ang kuan no sa amay nga mga tanan mo nganong wala pa may nganong kuan pa man gyud no wala pa may katong water nganong wala pa man nakasulod tong uban mga igala no wala pa nasulod no bisag na may kuan well ang kuan man po na problema pud ana gud no for example kanang sa Deca Homes diya sa Mimintal ingon sila nga nganong dili pa man na ikuhaon sa water district kay dili pa man ihatag ni BP Waterworks di pa man ihatag ni 8990 or something ana or ang kuan dili man ihatag sa homeowners no kapila na to nagi-discuss din mga igala no but anyways mga igala no karon no kinahanglan gid ang integrated watershed management mga igala no kay para natay kuno mapabili ng limpyong tubig na to mga igala no. Anyways mga igala atong paminaw no ang nahimong input ni sa tigpamaba sa Davao City Water District mga igala no nga si Ma'am JC Duhay Lungsod mga igala no mahitungod sa ilahang programa no on integrated watershed management mga igala. Paminaw na to. Situation, context na nung nigawas ni siya ng mandato. So because of that, gibuhat ang programa ni DCWD. So to 1993, this is where we are now, dirita sa Malagos Watershed Reservation. Trivia lang, kanisya na reservation has been the main source of Davao as early as the 1900s. In fact, kanang makita ninyo dara na facility, source na nato na since to 1903, if I'm not, 1923, murag ana siya kasayo. So, katong gikan sa ang tubig gikan dari mo ni ginapadala dito sa sentro sa Davao sa syudad and mo to ilang ginagamit but since it's very far limited mo to na complementary
rainwater use before. So when na-create ang water district in 1973, appeal sa gi-turn over sa AMOA ang kaning Malagos Reservation. And incidentally, appeal po ang pag-protect o pag-rehabilitate anin. So, the reservation is 235 hectares. And quite recently, during the pandemic, since 1993 and I think 2021 or 2022, si Water District lang yun ang nag-rehabilitate. But in 2021 or 2022, nag-letter sa AMOA ang PAMB, create ang PAMB for Malagos Reservation. And because of that, the PAMB has taken over ang management dere sa watershed reservation. So nani linya dere, nanay muhon, extending from there to there. Muna siya ang sulod sa reservation. And later on, kung sabay sa tour, makita po ito din yung other side. So, circularly siya, muna siya ang extend. From this point and onwards, dili na siya reservation sa water district, nagyud na siya. Including itong facility later on na makita na ito dito, kato ang slow set filter. So, muna siya, isa sa pinakakaraan po ng sources sa Davao. So, the Malagos Watershed Reservation, this is replenishing ang ato ang water source dahil sa Malagos water system, pati ang kalinan po na to na water system. We're still validating po if it includes tong dito sa riverside and sa Talandang water supply system. So, wala gina-rehabilitate na to siya para kung magsigit ang extract na ay nag-replenish na tubig sa ilalon. The next watershed project site ni Water District is the Talomo, Lipadas. Kani siya ang pinakadako na mo is 1,000 hectares. Our rehabilitation started in 1995 and kada 1,000 hectares nahumana na mo na siya o rehabilitate in 2018. So fully rehabilitated na siya. The trivia lang po, Talomo Lipadas Watershed, siya po ang nag-replenish sa ato ang majority of our groundwater sources. So, dito sa Dumoy na to na system na groundwater, including ang for validation kapag ni Turil, Lubugan, Tugbo, and Pilugaw na to na water supply system. So, the last watershed under our care is the Mount Tipolog Kamugan Watershed. Muna siya ang pinakasikat now with the operation of the bulk water. Kasi gani siya, muna siya ang nag-replenish sa Kamugan River. So, we just recently operated the bulk water in 2024. But, trivia, we have already started the rehabilitation on our end since 2005 pa. Inala may kasayo nag-rehabilitate, knowing na gamiton yun na mo siya na supply. So, our project area there is 316. Now, kompleto po na to ang rehabilitation last year. And our MOA with the Opo Manugo community is about to expire next year. But we're planning to extend and add another 400 hectares. So, ongoing na among negotiation. If all goes well for the MOA signing, we will invite again the media, our media partners to witness the ceremonial signing. And the Watershed Management Council. Kaya may kabiya sila, dapat daw nag-rehabilitate mo. Mama, matana po, 1995. Yes. Oo, sila ilan niyo mo? 10 years old. So, naalala siya ka. So, 2005 siya, 23. Okay, so wala siya ito ang project site. So this is one of our examples. Kanipod ang pinakagwapo ang development kay Nagir Function Hall. Kaya again, mo po siya pinakakaraan. Ang kaning sa Tipolog Kamugan and Mount Talomo Lipadas, bunk houses lang ang naasa mo added ko. Pero naapot tayo mga simple developments. So, unsa ang mga strategies sa ato ang Integrated Watershed Management Program? The water source sustainability. So, mag-yun siya ang pinaka-core. The planting, the replanting, and the monitoring. Okay. Would you believe, even
karon dahil hapoy isog kaayo na mag-illegal logging. So bisan pag nahuman nami o tanong, grabe gihapon na nga to ang mga activities sa project sites. Kay naagyo gusto gihapon na mamutol. And then we also have the water quality monitoring. We are monitoring the 4 major rivers sa ato ang watershed project sites and their tributaries. And we're using the result and we present that to the barangay for their information and appropriate action. Kay hantod monitoring lamang gulmi as to intervention, kung ay mga increases sa mga parameters, wala, dili may maka-initiate o policing, sita, ay syempre, dili naman na mo jurisdiction. But we endorse that to the barangay para makabalo po sila. Kaya they also lack the technical capabilities on conducting the water monitoring. And then kaniya pinaka-highlight sa amo ang strategy, the watershed community partnership. Because if you have around 1,600 hectares of your project site, kung si water district lang na, isnabon na to ang community, magagi-agi lang with that to, di mo kamay, di ba ti Jinx? Dili ta makipag-abi-abi, dili po na to sila i-involve. Maglisod yung tao, implement. So that's why sa ato ang 3 watershed project sites, naapot tayo napulo ka people's organization. In Malagos, we have 3. In Mount Talomo, Lipadas, we have 4. 5. And then in Mount Tipolog, Tamugan, we have 2. So walang napulog na. So sa watershed, ako lang isa-isahon sa ato ang mga activities sa ilaha. And of course, we also have our environment stakeholders, City Gov, Watershed Management Council, DNR, etc. So sa water source sustainability, mo to kung tree planting, parenting, napod tayo riverbank rehabilitation, which is very timely sa katong high turbidity sa Tamugan River. Dako kay tabang ang river bank rehabilitation to reduce turbidity. And then we also provide to mga alternative planting options para ma-ensure na to na dili siya harmful sa tuang watershed. We also establish our nurseries, conduct repair, maintenance, general monitoring. Ang pinaka-isa sa highlights sa katong community partnership is the forest and biodiversity protection. Because we have created, kung naibantay bukid ang Watershed Management Council, si Water District, naapod may forest guardians and water guardians. So kani siya ng mga community partners. They are the ones na nag-mobilize, tabang mag-mobilize ato 1,600 hectares. So mga partner communities, gihapon nato ni sila. And then one atong mga water quality monitoring of rivers and tributaries. So nata atong surface water quality monitoring, which is being used by DCWD, yakatong community-based water quality monitoring. So ang partner nato dara are the forest, water guardians. They also teach the community for the proper solid waste management, kay kasagaran kalaban nato sa mga sapa, basura yun. Bisan in the age of TikTok, social media, daghan yung gihapoy educate on how to properly manage their solid waste. And then this is our watershed community partnership. Upat ni sila. So we have capacity building. So in the formation of the people's organization, gina-organize na to sila. We help improve katong ilahang groups. And then we also provide to teach them on nursery propagation, dili lang para sa ilahang replanting but also as part of their livelihood. We also teach them agroforestry para kato ilahang gitanom part of the land that they are planting on. Pwede mga fruit trees para maka-generate sila income. In fact, we were just there sa Tambobong. Mr. Dominador, yes, he is earning around 20,000 pesos already per month, no?
no, sa iyahang rubber trees nagitanong sa ato ang project site. The model kasi sa ato ang rehabilitation is that naa sila sa sunod sa atong project site, naadyoy na nag-iaan na ng mga communities. So if you want to encourage their partnership, for every hectare of land that they have, a portion of that, pwede sila magtanom o gatong, pwede sila maka-generate o income. It could be fruit trees, pwede po siya rubber. Nana na sa ilaha. But around 80% siya, no, are forest trees. Tama ba? So we provide the seedlings, and then habang dinatanong nila for 5 years, before magulat na sila bago mutubo, swinduhan pag yun na mo sila sa ilahang gitanong o sa pag-maintain sa ilahang gitanong sa ilahang sariling yuta. Kaya para ma-encourage lang yun sila na magpadayon. Now once mo man ng 5 years, dagko na ang mga tanong, magsugod na sila og harvest, all of the produce and the money that they get, ilahan lang po. So, all the model is to ensure na padayunon nila ang katong rehabilitation. And then we also teach the financial management. Kasi once maka-earn na sila, they are organizing, naman sila organization, they also need to know how to manage their money. So, moto nga ay component of financial management. And then we have the information, education on environmental laws and ordinances para kung magsita sila o mga illegal activities, kabalo sila o sa na-ordinansa ang i-violate, and they know the proper, dili apprehension, kaya namin pwede mo dako, reporting lang to the barangay nga na ay illegal activity. So they know the proper documentation, what to submit, etc. And then, kanipod, pinaka-importante na part sa itong programa, ang sustainable upland farming and backyard gardening. Because we have them choose what they plant. Hindi mo pwede basta-basta lang. We need to know nga dili siya harmful to the environment. So, we introduce mga sustainable farming methods and other environment-friendly income-generating activities. So, karon, naatay mga samples sa katong mga raw products na ilahang gipang develop kato nga gikan po sa katong ilahang mga tinanom as a product of the sustainable upland farming and backyard gardening nato na programa. Because ang direction right now ni Water District for our community partners, kay humana man sila tanom, dagko naman ang mga tanom. Nag-harvest naman sila sa raw products. The next way forward na to is to organize them for the socio-economic enterprise. Motong first week in November, gi-launch na to ang Ka-Forest product. So natin mga sample karon na po ipanghatag sa inyo ha. Na strawberry, na ay tableya, kape, na ay tea, na ay gamay na silhig. Kay apparently datahiting nga ginabuhat mo sila, pwede din siya for intercropping. Nga pwede nila additional income while waiting for the big the harvest sa uban nilang tanong. So dapat tayo sample na rin, pwede siya sa sakyanan. Kung gamay mong balay, pwede po ito. And then, community-based watershed rehabilitation. So magdawat silang seedlings. And then, kung na sila yung maintenance sa gibuhat, bayaran po nato sila. And of course, kung na sila harvest, ilahatanan ang income. Hindi namin makitunga. Sayang, charos! Okay, so part of our partnership, syempre, dili mo ko din ang livelihood opportunities, no? Kay bisod mo po yun ang kinabuhi sa taas. Bisod ka rin sa baba, all the more that to because access to the basic necessities are difficult. So that's why a big component of our integrated watershed management program is our corporate social responsibility. So unsa ato ang ginahatag sa community partners nato? Natay water, sanitation, and hygiene. Kay Water District man naga-protect man sila sa water para sa atua. So, ironically, lisod ang ilaha water access. So, what we do is that
with the interventions to improve ang access nila to water. And puhol, sanitation. So we donate water tanks, mga genmatic pumps, mga pipelines, etc. And also mga sanitation facilities, hand washing, toilets, etc. We also conduct kagayday sa barangay, kay kung na kay community partners na, kay medical, dental, and other social services. And kanya pinakadako na component to is the educational assistance. So we provide incentives to high-performing elementary, high school, senior and junior high students. So it's 1,500 ba per subject. Basta more or less, kung maka-avail ang bata, and tanan subjects ba po yung grado, makuha to niya ng criteria, pwede siya makakuha 6,000 at the end of the year. So muna, to encourage our community partners especially the children na maningkamot o eskwela. And then we also have the college scholarship. So, more or less, ito pong ginahatag na package in terms of allowances is nasa around 24,000 pesos per sem. Which is, more or less, kung ang estudyante lang po yun, iyahang mga pangainanglan, makatabang na yun, siyang pang-adlaw-adlaw. And then, of course, mga collaboration nato with the stakeholders. So, we have the Adapt a Site project wherein mga individuals, corporations, they just pledge their support through monetary donation to subsidize ang atoang rehabilitation effort. So, later on, nakatay Adapt a Site na dili monetary. So, mga schools, mga organizations. I think, it could also be a good project for the media partners to have your own project site sa ato ang watershed areas. Kasi pwede mo mag-adapt og isa ka hektar. Si Digong has one in Mount Talomo, Olivadas. Nayato ko dito. Balayan. Dapat tayo magbantay dito. Dili, kabalo ko, short of pa. Naano ko tayo makaka-program. Katong monetary o non-monetary. O syempre, katong kita madulong. So, we can work out a partnership with, by the way, we have here the head of the Environment and Watershed Protection Division, si Miss Angie Laura Grecia. So, siya ang manager na division. Siya yung istoryahon. For the non-monetary donation. And then, we also have here, Javier Sajid is the supervisor naman. Kani siya, magumog inigtrapo dito sa watershed. Muna nagabaktas. And then we have the community partners nato sa likod. And then, the lobbying for policies, advancing environment advocacies. So, kana siya, Adapt a Site project. So, kung monetary, natay na ko na-check eh. Kung non-monetary, face value lang yun. So, mga higala, ang nahimong lecture ni Ma'am JC Duhay Lungsod, mga higala, Actually, ato ni hisgutan ni balik, mga higala, as a whole, mga higala, Kaya para mas, apil po to yung giingon ng mga people's organizations nga naa dito sa mga area nga mo'y nagaprotekta nga tawag nila dito watershed guardians, forest guardians, nga mo'y nagapangalaga nga para kuan gid para masiguro nga dili mo gawa na to ang mga kasapaan tumo nga watershed areas, mga higala, although na may mga kuan natay katong ginatawag nila nga slow sand filtration, chlorination, pero mas tindot yun nga pag muagi na dito smooth na dili na kinahanglan muag katong daghan pag-agian ng ang filtration nato bago nato makaingon nga may naman tubig sa water district. Actually, well, may mga higala, may pagmalaki man nato ang supply sa tubig diri sa Davao City. Pero mo lagi kinahanglan na ginato na kinahanglan nga mas mapangalagaan, mga higala, as sa atong nature, mga higala, para mahatagan tag-abunda, sa tinod lang, ingon pa ni Ma'am JC, mga higala,
abunda ta sa tubig gihapon no bisan pa man og mga climate change na hitabo no despite sa katong mga El Nino nga nahitabo no nagpabilin nga bastante atong supply no mas mabala ka pata kung mag-ulan tsari bito kay tungod sa katong bulk water system nga gala sa Apo Agua no nato siya ginatawag na turbidity manglapok syempre muhunong mo shutdown ang processing sa Apo Agua kay para makuha nila ang turbidity. Ila sa pakon na pahupaw ng turbidity. Pero daganta, natay kuan natay bulk water, natay surface, naputay groundwater. Kanang dumoy mga gala. And daghan pa tawag mga kuan nga posible nga mahimong source sa tubig diri sa Davao City mga gala. Anyways mga gala, wala tayo kong oras sa ngalan sa Tibok Persa sa DXRP Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Davao mga gala. Ako yung nakauban Armando Finikitaw. Alang sa tambahin sa Radyo Pilipinas hangtod sunod sa dagang salamat og maayong adlaw kanatong tanan.